In the first place, gusto ko sana sabihin sa inyo, ano? Kung kayo ho'y working on Saturday, relax pace lang ho muna kayo. Mas maganda ho siguro pagdating ho ng Saturday. You do some, yun ho, yung mga nagtatrabaho, no? Do some parang, ito naman hong ginagawa, post-mortem. Post-mortem. You examine the week that was, kung ano hong mga nagawa ninyo. It's always nice to keep a diary. Meron ho kang malit na libreta na sinusulat niya every day. Yung mga 3 important things na gusto niyong gawin. This is what I teach doon ho sa aking mga staff sa Bitag. And I'm always sharing it sa inyo para doon ho sa iba. Especially mga kaumpisal ng trabaho, call center representatives, mga marami ho dyan. Ano? I know for a fact na marami ho tayo mga nagtatrabaho. The bulk, marami ho, ano? From 25 to 35. Sila ho yung mga talagang sometimes politically correct, but more in many ways wrong sa inyong lifestyle and health. They're politically correct, but you're wrong dun sa inyong lifestyle. The eating habits, at saka yung resting ninyo, tapos yung trabaho ninyo. Kaya ako naniniwala sana pag upo ho ni Digong, maasikaso ho yung mga workforce ho natin na nagtatrabaho sa mga call centers. Ito ho yung medyo napabayaan ho ni Pinoy at napabayaan ho ng mga kulay dilaw. Iba ho talaga pag ikay may jaundice, ano? Biro lang. Why am I saying this, mga bossing? Yung Department of Health are not giving enough advisories how not to live in unhealthy habits and lifestyles. Alam niyo ho kasi, pag ako I sympathize doon ho sa mga kabataan kumakain ho ng mga instant noodles. Instant anything from the convenience store. It's okay once in a while, but if you keep it like a habit, yun ang kinakain ninyo, ay puyat na kayo. Pagkatapos niyan, gigimik pa kayo. Pagkatapos niyan, ang pagkain ninyo hindi tama. And then you smoke a lot. Ako kasi hindi ako naninermon, but I'm only calling, ito ho yung mga Department of Health, ganun din yung Department of Labor and Employment. Alam niyo ho ba, sa loob mismo ng mga call centers, may malaking mga call centers na kuminsan yung mga company niya na damuhuhuto pagdating sa mga nagtatrabaho sa kanila. Sinusulit ho yung iba eh. Nahahataw ho yung ibang mga kabataan ho natin. Yung iba ho mga 25 to 35 building a career dito ho sa sinasabi ho natin call centers. Mga call centers. So, kuminsan nakakarinig ho tayo ng reklamo dyan na marami raw ho sa kanila na kuminsan di nakaya kasi may sakit ay bay patatapusin pang trabaho. They're like slave drivers. And so, yun ho eh. And ako ho, nananawagan ho ako sa susunod ho, kung wala pa ng appoint ata sa Department of Health, na kinakailang advisories and guidelines, making sure na yun ho mga kabataan ho natin, malusog, and they're living a healthy lifestyle. Pag may mga call centers na mga malalaki hong gusali dyan, sa baba pa lang ho, nakikita niyo na buga ng para mga pugon yung mga kabataan dyan. It's okay. Siguro, that's their way of saying, I'll have a smoke break. Smoke break. Break. So, that's it. And you can see sa mga gilid ho ng mga gusali na yan, you'll have this ashtray. Para doon ka. Siguro mga bossing, kahit na ho, ginawa na ho ng mga cigarette companies na kuminsan nilagay na ho yung mga drawing ho na nakakatakot ho ng mga sakit ng cancers, kung ano yung mga cancer na yan. Hindi ho tinatablan. Tinanong ko nga ho one time sa isang convenience store that's open, 24/7, which is basically 7-Eleven. Tanong mo doon sa counter, sabi ko, kumusta ba? With all the pictures dyan sa mga sigarilyo na yan, may bumibili ba dyan? Or, sir, hindi tinatablan eh. Binabaliwala. Iba talaga yung addiction sa nicotine. You said it right. So, I don't know kung kay Digong sasabihin, sige, no more smoking. But anyway, kaya lang ho natin sinasabi to, kabataan ho kasi, yung iba ho nakikinig ho sa atin, don't be mad at me. Just listen carefully and you'll get some wisdom sa mga sinasabi ho natin dito. Kasi kuminsan baka akala nyo, pati kayo sinasaltik, no, we care for you. Ako ho kasi, nakikita ko lang yung lifestyle ho na, they're not eating well. They smoke a lot. They don't sleep well. And then may gimmick pa ho sila. And a lot of cases ho ng mga STD at HIV, kumalat na ho sa karamihan ho rito sa mga nagigimmick.
Karamihan ho sa kanila sa call centers. And so, probably the lifestyle ho, na what it is, na kulang na ho, naghahabol, gusto mag-good time, bagamat sila'y pagod na, sige pa rin. So, what is that? Something has got to be done, somehow without even imposing. Hindi ho yung parang pinagduduldulan sa kanila, bagkus pinakikita lamang. There's got to be a way. There's got to be a way na maprotektahan ho sila. Sa environment ho nila, sa kanilang kinaroroonan, yun hong estado ng kanilang paggawa doon sa kanilang mga workplace. Sila ba ay talagang environmental friendly ba ho yung lugar nila? Ako ho'y nagsasalita diyan kasi nakikita ako ho minsan eh. Malimit ho na nadadaanan. So, yun ho, kapareho ng ganyan. Ngayon, another thing, yung labor natin, Department of Labor and Employment, dapat kayo. Marami ho kuminsan talagang sumbong ho sa amin sa mga kanilang pinagtatrabaho ng call centers. Abusado kuminsan yung kanilang mga, for whatever reasons, mga labor issues, kinakailangan matingnan na maigi to. Nung yung panahon ho ni Pinoy, eto hong call centers, hindi ho nung kapareho ng panahon ho ng maliit na ale na kilala ho si Gloria Macapagal Arroyo. Nakikita ho natin na ito si Gloria Macapagal Arroyo noon, bumibisita ho random sa mga call centers. Si Pinoy, hindi. Ay, natatakot baka maambunan eh. Mahilap niya, pag naambunan yung bumbunan mo, magkakasipon ka. Naturo siguro, kaya nagkakaubo-ubo. Ay, lakas pa ni Megarillo. And I didn't hear anything na my concern sa Department of Labor and Employment at saka yung Department of Health to speak. Yeah, they'll tell you kung bakit tumataas yung sinasabing mga HIV and sexually transmitted diseases. Did they ever talk about the lifestyle? Yung pamumuhay at uri ng pamumuhay ng mga kabataan ho natin sa susunod na henerasyon. In the next 10 years, are we going to be seeing a healthy generation in 25 to 35, moving to 45 to 55? Katakot-takot ho ng mga sakit ang maglalabasan ho yan. The way things are going, ako ho, I'm sounding the alarm. Department of Health. Yan hong si Garin, yung politiko ho yan eh. Kongresista dati yan, congresswoman, nilagay ho ni Pinoy. Alam niyo man ho kasi, pamilya mga Garin family, pamilya ng mga ano yan, mga sabihin ho natin balimbing, pang-ilo-ilo. So ngayon, ano nagawa ni Garin? Wala. Tulad ng politiko, kaya ang hirap talaga pag isang politiko nilagay mo maging gabinetes, ang hirap eh. But not all. Sa atin lang ho rito, bigay kayo ng gabay, magbigay kayo ng mga advisories, magbigay kayo ng mga all-points bulletin. That's all it takes. Hindi niya man pagduduldulan eh. Somehow makakarinig din mga kabataan. But sometimes, ang lumalabas lang ho, ganun eh, tumataas ang bilang ng mga HIV, tumataas ang bilang ng mga sexually transmitted diseases, nagkakasakit, nagkakaroon ng hypertension, diabetes, at all these stuff, mga anything, something to do with what the lifestyle. Metabolic syndrome that affects your liver, your lungs, and so is your intestine and your blood. And your heart. Metabolic syndrome. It's all about metabolism. Well, what else am I have to say? Nasabi ko na. Well, yung sinabi na ho natin kanina, ayun hong paliwanag ho ni Pino. Alam nyo kasi, bossing, kung they analyze this, bakit daw hindi sinibak ni Pinoy si Abaya? This is kung bakit nandyan pa rin si Abaya hanggang sa huling sandaling ito, hanggang sa 30 ng Hunyo, itong buwang ito. Bakit nandyan? Kasi ang laki ho talaga ng tiwala ni Pinoy. Kasi hindi daw corrupt, hindi daw tiwali si Abaya. Isa daw yun sa mga pinaka-fundamental na bagay na yun ang hinahanap. Sa pamantayan ni Pinoy ho yan. And then sabi niya, may training, may pagsasali daw huto sa mga yung kahalintulad na larangan. Larangan ng ano? Katarantaduhan, kapabayaan, kapalpakan. Then sabi niya, chair daw ho siya ng Appropriations Committee sa House of Representatives. Wala namang pakialam kung chair siya doon sa mga appropriations ng mga buhay ni Lelong. Si Lelong nga pala papatiin mo, Sus Mariosep. Here comes Lelong! Well, ito hindi mawawala, hindi ho mawawala to sa Bitag Farm, just in case you want to know. Just in case you still didn't know and you want to know, ito hong si Lelong, ang kapatid ho ni Lolong na namatay na malaking buhaya. Ngayon, si Lelong humahabol ho sa size ni
lolong na buhaya. Nakikita niyo ho sa larawan yan. Sa ilalim ho ng tiyan ni Lelong, makikita niyo dilaw. Aha. Ako'y kinakabahan sa mga buhayang lelong dilaw sa may tiyan. Nakatago ho sa barong eh. Yung kanilang balat, kapal. Sobrang kapal. Hindi ho tatablan kahit nabaril mo yan eh. Hindi tatablan. Alam mo bakit? Ganun ho mga, yung iba dyan. Naku, nangunguha. Sino ba ngayon mga nagsusumipsip? Ang dami ho eh. Nalusaw ho yung kulay dilaw. Maraming mga kongresistang nagtalunan. Ang sabi ni Bebot Alvarez, na which I do not agree with you, Bebot Alvarez, na loyal to the Constitution. These people are not loyal to anything. They're loyal to their interest. Tapat ho sila sa kanilang personal na interest. You know. Oh my gosh. Give me a break. Ayan ho. Anyway, yan ho. Kasi appropriations na, balik ko tayo kay Abaya. Sabi ho ni Pinoy, buong aking tiwala at kumpiyansa kay Abaya. Hindi man sabi mo, Pinoy, kami ang boss. Kayo ang boss. Sir! Get out! Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Pakiulit. Kayo ang boss mo. Eh kung boss mo kami, ba't nandiyan ba yung putok sa buho na yan? Lagi yung binubuisit. Kasi nakikita mong haba ng pila, sinong minumura? Si Abaya. Ano bang pinakain sa'yo ni Abaya? Ano bang baraha meron si Abaya sa'yo na nandiyan pa rin? Tapos you know, if you don't have anything to say good, because I know the impact of what you're saying, Mr. President Noy, soon to be Citizen Noy, private citizen, is that yung trust mo, people don't care about your trust to someone. The people trusted you, that's why they voted you. And you're supposed to be serving these people. Etong pagsisilbi mo sa mga tao ito, again, hindi kita nilelecturean, President Noy, ang pagsisilbi mo sa mga tao ito, ay pagpapakita na yung mga taong kinuha mo, talagang ginagawa yung trabaho, hindi kahiyaan. Aanhin mo yung sinasabing kumpiyansa. At sinasabi mo, malakas ang trust, tiwala, at confidence, kumpiyansa. Tanong, may kakayanan ba? Wala eh. So doon pa lang, ano kaya tadyakan ka na namin palabas ng Malacanang na yan eh? Nabubuisit kami sasabi, let me define to you the meaning of trust. Anong ibig sabihin ng trust? Tiwala. Ang tiwala ay pinagkakatiwalaan mo yung tao na yun, at yung tiwala na yan may expiration. At yung kumpiyansa na yan, masisira kapag yung tiwala nag-expire. Ano yung bakit mag-expire yung tiwala? Kapag ikay sunod-sunod ang iyong kapalpakan, sinusuka ka ng taong bayan, galit sa'yo, buisit sa'yo, ano bang ibig sabihin ng tiwala? So ngayon, may kumpiyansa ka sa tao, may tiwala ka sa tao. Pwede mo ang pagkatiwalaan, malakas ang kumpiyansa mo sa kanya. I don't know kung anong basihan mo para sa tiwala at kumpiyansa. Kung wala namang competence. Anong ibig sabihin? Jesus Maria Josep, kaalaman. Di ba? Hindi lang. Dunong. Kaya nga nagagalit yung mga tao. Kasi kung may tiwala ka dyan, ang tiwala mo, personal na tiwala na yan eh. Wala na doon sa tiwala sa trabaho. May kumpiyansa ka sa niya, kumpiyansa ka kahit siya'y palpak. Ano bang dapat ang tiwala rito? Kaya ito ang public service, ano? Ang maninilbihin sa taong bayan, ang tiwala ho kinakailangan, ang tiwala at kumpiyansa, it comes doon sa sinasabing competence, dunong. At ang dunong na yan, kinakailangan progressive, patuloy ho, na ang dunong mo, nagagawa mo ng tama yung serbisyo mo. Ngayon, pag nagagawa mo ng tama yung serbisyo mo, everybody happy. Pag hindi mo nagagawa yung tama serbisyo mo, nabubukulan, nagkakaroon ng sakripisyo, nabubuisit. Kasi yung dunong mo, nako-compromise. Because hindi mo na-deliver yung serbisyo tulad ng MRT. Let me tell you this, Pinoy. I hate to say this, na para ako nagle-lecture sa iyo kung anong ibig sabihin ng trust and confidence. The trust and confidence, equals competence. But competence must be progressive.
As long as you have the competence, dunong, yung tiwala stays and confidence stays. That's why sinasabi ho, under the pleasure of the president. The pleasure means dunong, competence. And that's why yung dunong mo na yan, tamang ginagawa mo, the presumption of regularity, everything is good, satisfactory, or fair, then you can trust that person and you have the confidence. Pero kung sabi mo, tiwala, kahit naman ako na isang mangmang na tao, pagkakatiwalaan ko, basta't hindi siya kurakot, mabait siya. Pag sinabi mo, upo ka lang. Tayo, bili ka ng kape. Kakamutin mo likod ko, kakamutin. Ibang level na tiwala doon eh. Tinatanggap mo yung kanyang dunong, hanggang doon na lang, kaya yun ang God-given gift na, okay, marunong siyang sumunod. May mga taong marunong sumunod, pero mabubwisit yung mga pinagsisilbihan niya kasi inaasahan nila yung tumpak na serbisyo tulad sa MRT. Babalikan lang ho natin, ano? I cannot ever imagine this president baka nasobra ng Xbox. You know, this is something that's, I cannot really believe. Hindi ako makapaniwala dito. Hindi ko maarok yung sinasabi nito. May tiwala ako. Ang tiwala at kumpiyansa, depende roon at patuloy mong gagampanan kasi nakakamtan mo ang tiwala at kumpiyansa. Ang tiwala at kumpiyansa, resulta ng sinasabing competence or dunong at galing na nagagawa mo yung trabaho mo at inaasahan sa'yo. Pero pag ikay nang bubuysit, ala ka ng palpak ka, incompetent ka. Anong ibig sabihin noon? Ikaw naman, abaya, mahihahiya ka naman, parang kahit na paano. Gusto mo talaga malagay sa history nito, sa history na ito. I don't even know. Nakakabwisit, hindi ba nakakagalit? Sabi na, anything made by an imperfect being like man, by definition, is imperfect and can be improved. Mr. President, your time's up. It's too late. Improve what? I think you should be improving yourself. Look at your statement. Nawala na kasi yung mga sila Edwin eh. Si Edwin kasi, bakit dapat si Edwin ang pinasalita mo? Kaya sumabit ka tuloy eh. You know, pinag-uusapan lang ho natin dito kasi I cannot believe pinagkakatiwag. Bakit daw hindi sinibak si Abaya sa kabila ng pagiging palpak nito? Incompetent? Kasi daw hindi corrupt. Really now? You know, una. Pangalawa, may pagsasanay doon sa mga related field or itong kaparehong larang ito. Larangan ng ano? Siya daw ay chair ng Appropriations Committee. Anong kilalaman yan? Anong kilalaman ng Appropriations Committee sa sinasabing serbisyo, mass transport? I think there's something wrong with you. Hindi siya Abaya. Eto ho, alam nyo, ako ho'y naniniwala dito ho sa bagay na kinakailangan ho talaga ng malakas ho na koalisyon o coalition o samahan ho ng mga nasa dito ho sa Kongreso at Senado sa anumang mga bagay na pagbabagong gustong gawin itong kasalukuyang administrasyon ni Digong ay kinakailangan ho kasi na sila ay susuporta. Hindi ho madali itong mga ipinangako ni Digong na changes here. Well, tingnan ho natin the next 6 months and the next 3 months. Kasi kung hindi ho susuporta at hindi ho ito'y sabihin na ho natin, makikisama itong nasa dalawang kapulungan, mababa at maitaas at the upper and the lower house, sabihin na ho natin, mahihirapan ho eh. So, ano ho yung unang bagay na gusto ho natin makita? Pinangako ho ni President Digong. Doon na ho sa sinasabing restoration of capital punishment. Death penalty. Ang problema ho rito kay Digong ay ibang klaseng death penalty ito eh. Bitay as in literal na bibitayin ka doon sa lubid. At ang gusto niya makita, naningisay yung mga kriminal. Bahala no yung bumalansi roon. Na kinokontra naman ho ni Lacson. Na si Lacson sabi niya, okay ang death penalty. Sending the message, kaya lang, wag naman yung nangingisay sa lubid. Masyadong lumang tugtugin na yun, parang panahon ng cowboy eh. Gets niyo ho. Thank God it's Friday. So kinakailangan ho rito ng matinding suporta ho ni Digong, kay Digong, nitong mga kongresista at senador, doon ho sa sinasabing
the restoration of death penalty. Kaya lang kay Digong by hanging. So marami pa ho rito mga dapat nang gagawin ho ni Digong. Of course, a crime. Pagdating ho dyan sa krimen, parang nagbitaw ho ng salita ho si Digong, don't stand along the way. Kayo mga kongresista, let me just do my job. And this is exactly kung ano yung gustong makita ng mga tao. Yung mga drug lords na yan. Yung mga mamamatay tao na yan. Kaya sabi ho ni Digong, kinakailangan 50 per month. 50 kada buwan ang dapat mabitay drug lords, scumbag, and lowlifes. Easy. Rapist. Naku. 50. 50 sa isang 10 buwan, 500. Sa isang taon, 600. Ito mga krimen. Yung bibitayin. Iba pa yung mga nanlaban sa kalsada. Hindi pa kasama yun. Yun ay mga casualty of war kasi nanlaban. Tama? So ito yung mga bibitayin lang. As in bibitayin. Ngayon, ano bang ibig sabihin nito? Parang may sinyalis si Digong dun sa munti. Marami-rami kayo dyan. Kaya naman sa Minte, sabi na sa Munti, o sige, 50 million sa ulo ni Digong at saka sa ulo nitong si De La Rosa. Kasi magkano lang yan? Wala daw kumukuha eh. O, akala siguro nitong mga nasa Munti, nagbibiro si Digong. Maaring mukhang keengkoy itong si De La Rosa pag nagsalita. Pero, titingnan natin ang gawa niyan. Who remains to be seen. Kay Digong, iba. Sabi niya, huwag kayo makialam sa Kongreso. Don't stand along the way kapag ipinatupad ko yung aking mga programa. Kaya ako, ginagawa ko yan sa taong bayan. Kaya ako binoto. Kaya sending the signal sa mga kongresista. Kaya kinakailangan, sa bagay, nakita naman natin, yung tiyan na lang nilang kulay dilaw. Wala na dun sa kulay sa ano. Hindi ba? Pakita silalong. Lelong, mag-push up ka nga sandali. Pakita mo si Lelong. Okay, naka-push up si up. I can see the color yellow. A little bit lighter yellow. It looks like a beige. Pero kukulay dilaw ho yan as the time goes by. Sa ilalim, sa panloob, sa panlabas, kulay. Bakit kulay green pa yan? Di ba kulay? Kaya mo bang i-change color yan on direct? Computer generated na lang. So, yan ang story. Ibig sabihin, what's your color? Depende ho. Ngayon, dito ho sa mga kakulay ni Lalolong sa Kongreso, kinakailangan ng suporta. Tayo naman ay kunting palakpakat man dyan. Palakpakan. Yun. Kami naman ho, kami good sports naman ho to, yung mga kongresista ho natin. Na dati sila ho, yung mga chuwari-wari, ginamit ito ni Digong. Chuwari-wari, so ngayon sila, dito na sila, nag-over the backwood na sila. Ngayon now, loyal to the Constitution, okay? Okay, so sila, kinakailangan ni Digong ng suporta sa kanila. Andiyan pa rin si Lenong, naka-push up pa rin eh. Hindi ka ba nang bibigatan? Alright, so, in order, para may isa katuparan ho yung mga pagbabagong kinakailangan, suporta ho talaga dito ng Kongreso at Senado. Sa mga, yun hong sabi nga ho natin, doon sa gustong isagawa ni Digong. Kaya yung strong coalition, seriously, strong coalition ho, ng mga nasa Kongreso at Senado, na sila ho isusuporta, legislative agenda, medyo ambitious. Ito hong mga gagawin ni Digong, hindi ho ordinary ito. Capital punishment. Capital punishment. Nakita niyo ho yan. Bitay ho yan. As in literal bibitayin ka. Hindi firing squad. Hindi yung sinasabing lethal injection or electric chair. As in bitay. As in bitay na mangingisay ka sa lubid. Bibitayin ka. So doon ho sa parte naman na kinakailangan ho ito yung mga sabi nga ho natin na I believe charter change para doon ho sa mga restrictions sa economic provisions allowing ito'y pagpayag ho doon sa mga dayuhang investors to invest and even to come right here, hindi lang invest, to purchase land or anything na yun ho mga bagay na yan. Makikita ho natin. So parang nakita ko ho na open si Digong dyan. Depende ho sa mga kongresista. Mga kongresista na ho yan pag sa harap si Digong, ganyan. Pero pag nakatalikod na, mga lobbyist din yan Lalapitan lang ng mga lobbyist. Para ba, congressman,
sabihin mo kay Digong na ganito na. Huwag natin papasukin yung mga ganyan kasi importante para ikay happy rin ako. I-monopolize natin. Ha? We need to be able to manipulate and play the monopoly. See, you're as good as hanggang nandyan ka, tuloy-tuloy ang grasya mo sa amin. Kaya huwag natin payagan. Nako, mag-iingat kayo. Mag-iingat kayo. Ayan, mga lobbyist na yan. Sige, bumulong na kayo sa mga kongresista. Sabi nga ni Bebot Alvarez, anyway, kayo mga kongresista, mga ano naman kayo mga loyal to the Constitution. Basta't hindi kayo loyal sa inyong interest, it remains to be seen. Depende sa true colors ninyo. Malalaman natin. So, yun ho. At saka, yun hong mga, tabi na ho natin dito, mga bossing, yung mga lobbyist na to. I don't know kung paano ho dito itatakil ho to. Kasi, syempre, gapangan ho yan eh. Ganun lang ho yung ating mga nakikita ngayon. Kasi, matindi ho itong mga susunod ho siguro by next month. Kita ho natin. Okay, basahin ho muna natin to. Okay ako sa death penalty. Basta ayusin din po yung justice system para sa mga innocent naman na napagbibintangan lamang. Okay, si George Caspi. President Duterte will give us the true essence of leadership and services. Kamay na bakal at federalismo ang kailangan sa bansang Pilipinas. Sabi ho ng isa. Si Philip Eugenio, hanging, bitay. Isama pati ang mga corrupt na mga politician, mga plunderers at na police type. Okay. Sabi ho dito, binabasa lang ho natin to mga bossing. Freedom of expression. May kumontra yang mga yan kasi sila mismo alam nila mabibitay sila. Si Francis Lee Levore, Sir Man, yung mga kriminal kasi dito sa atin, inaalagaan at pinapakain ng gobyerno. Anong ibig sabihin? Huwag nang pakainin. Si Jay Liaban, ayaw dahil mawawalan sila ng monthly commission sa mga drug lords, million naman ang mga mawawala. Sabi ho ni Liaban. Magastos po yung lethal injection, sir. Hindi na nila maranasan yung totoong sakit, lalo-lalo na yung mga rapist na pumapatay. Mga magnanakaw na pumapatay, kaya gusto niyo kasi hindi maranasan yung totoong sakit at gusto niyo para maranasan yung nangingisay. Easy. Delikado tayo yan. Sigurado ako talagang, alam ko naman ho mga bossing, kukontra ho rito ang simbahan. Tingnan ho natin kapangyarihan ng simbahan dito. At tingnan ho natin sektor. Antay na lang ho natin. The way things are going on, parang mukhang susuporta naman ho mga congressman. Yun ho ang aking mga nakikita ho mga bossing. Anyway, sakali hindi ho kayo naka-tune in or na-miss nyo ho kahapon yung episode ho namin. Subtopics, you can log on sa aming Bitag Official sa YouTube channel. And then subaybayan ho. Ito ho ngayon mga bossing, ganun din gagawin ho by subtopics para mas mabilis ho ang inyong panonood. Kita ho kasi na talaga namin. Ginagamit ho na yung analytics ho. Yung mga analytics doon ho sa aming social media. Kung gaano ho yung span, attention span and viewing span ng mga nanonood. Kaya sinasabayan ho namin yan. Dami pa ho mga Mariosep dito sa si Eden. Pagkasama sa mga kurap na bibitayin, baka maubos tao sa Kongreso. Easy, from Tokyo. Hindi Kongreso bibitayin. Hindi yung mga nasa Kongreso bibitayin. Ang mga bibitayin yung mga drug lords daw sa kulungan at saka pumapatay. Kaya yung mga scumbag. Pero bakit mo nasabi nga palang Kongreso bibitayin? Pambihira naman kayo. Kung bibitayin mo Kongreso, sino pang kaalyansa ni Digong? Sige nga. Kinakailangan ng suporta ng Kongreso at saka Senado, kayo naman baka magtampo yan sila lelong. Sige kayo, hindi, mahihirapan si Digong yan. Ganun yung sistema ng pamahalaan natin hindi ba? Stella Ramos sa pagbabalik ng bitay. Dito natin makikita mga senators and congressmen kung sino ang ayaw at gusto. Sa mga ayaw, baka may tinatagong illegal na hindi naman. May mga iba ho kasi, may mga paniwala ho sila. May kanya-kanyang paniwala ho yan. May mga taong sumusunod ho sa kanilang panampalataya na bawal.
meron hong practical, hayaan ho natin sila dyan. Okay? So, yun ho mga dating ho sa atin ngayong, ito ho yung mga comment ho na nagpapadala ho sa atin mga bossing. Anyway, so, ano ho pa bang sasabihin ko sa inyo para ako naubusan natin ng topic? Oy, wala na bang pumapasok dito na kung kumbaga ay 10:56 for get me something kasi parang ako Oh, okay, sige. Si Chrome Cantos, basahin ho natin to mga bossing ha. Babaan nyo, lagay nyo lahat to para medyo yung oras natin kasi morning sir Ben, sana maayos nga ang MRT at LRT mga escalators ngayon pa lang ayusin para sa susunod na mga elevators. Chrome Cantaros, panay pa-makeover yung mga secretary ng DOH pero ang ahensya wala namang ma-makeover. Sir Ben, Abaya not being corrupt despite his failure is a logic of no, I cannot say this. It's a logic of a person who doesn't really care, or I don't know. He's got some, he has his own world. I'm not going to use the word which defines some special people. Please don't. Twitter, with barely 20 days before he leaves the office, I doubt if if that kind of shame will come. It'll never, come. It never came in the past few years, sabi ho sa Twitter. Sebastian, sabi niya, futile standards of B.S. Aquino and his appointed officials resulting in a hellish life of simple citizen. Sabi ho, ang tiwala, nararamdaman niya ng taong bayan, hindi sila lang. Tama ho kayo doon. Si Ryuji Hashimoto, totoo yan, Sir Ben. I'm currently at work at 8 a.m. to 4 p.m. shift at BPO company. Daming sunog baga dito, hahaha. But I guess it's because of the stress. Kaya nga, stress na, susunugin mo pang baga. It's no excuse. Stress, well, how do you handle stress? Maganda ho dapat mga tulong ho ng mga nasa sa medical community, sa DOH. Problema ho ng MRT, kakabuisit, sabi ho ni Roland Putor. And then here, Pertor, tapos Idol, kaya galit ang mga tao kay Pinoy kasi pinabayaan ng krimen, dumami sa city of drugs sa Pinas. And si Pinoy, manhid yan, walang pakiramdam. Magka-level sila ng utak ni Abaya. Easy! Okay. Hindi sinibak si Abaya dahil kakanta yung abakada, takot sila. Okay. MJ, tiwala ay dapat pinahalagaan, iniingatan dahil nag-expect ang tao sa kakayahan at dedikasyon, lalo na sa isang leader. Sabi ho nito, si Vertidazo Ruel, wag ka na magsalita kasi, lalo lang naman si kay Pinoy ito na maalala ng mga kapalpakan nitong si Pabaya sa, hilom ka na lang diha, sabi, tahimik ka na lang daw. So Del, hindi tanong lang yung Pinoy, may relasyon ba? Easy. Oh, no. Oh, okay. Junior, kapabayan na idulot ni Pinoy. Yan. Napakamanhid at okay. Naku, Sir Ben, hindi gumagana ang bago ng MRT, sabi kahapon ni Sir Erwin. Paano? Papasagasa si Abaya at si Pinoy, ha? Lara ho kaming oras. Weekend tomorrow. And so, kung kayo ho'y exactly, plan your weekend if you're a family. And ako ho'y magsasabi ho sa inyo, kung kayo ho'y mga anak, engage conversation with your parents. Kung kayo ho'y mga magulang, engage conversation with your kids. Much more, always engage in a family. Ibig sabihin, pakikipag-usap, bonding, importante. Weekend ho bukas, yung mga pamilya na kuminsan pag weekend, doon lang kayo nagkakasama-sama, mas maganda nag-uusap po kayo sa hapagkainan, hindi yung Easy. Lalo hong oras. See you Monday!